buksan ho natin ang CIF. ng lahat. Buksan natin ang CIF ng Speaker, ng Senate President, ng Chief Justice, ng Presidente. At tingnan natin kung saan ang utility. Bakit kay Sara Duterte lang? Oh. Hindi lang OVP at DepEd ang kinwestiyon nilang paghingi ng pondo. May 10 Pati daw. yung sa Davao. Davao. Nung panahon pa na mayor Ay, siya. naku, Bakit yung biglang sa naging Davao, ganun? alam nyo ho, again, sasabihin Nag-backtrack ko. sa 6 na taon ng pagka-mayor niya. Uulitin ko ho, iba ho ang Davao sa Quezon City at sa Manila. Agree. Wala hong problema ng terorismo. Alam ba po nyo na 2 taon nagkaroon ng Terrorism Act sa Davao? Yes. Yung isang taon, hindi ko lang makakuha kung specific ko anong taon, buntis nun si Vice President eh. I think 2017. That she had to yung run there. Yung pa isa ng Lapanday. NPA sa Lapanday. Yan. 2017. Buntis ho doon. Yung bumabati ko sa kanya, mga kababaihan, alam nyo, pag buntis ka at sumugod ka sa isang lugar, Stressful yun. nakunan po siya doon. Isa lang po ang na-save, no? So, seriously, pangalawa, ang pondo po ng Davao galing po sa Davao. Ang binigay lang ng national is IRA, Internal Revenue Allotment, okay? Kailan po binibigay ang IRA? Ay nako, tingnan nyo ang Third paper quarter. trail. Sa simula ng taon, dapat na ibigay na. Hindi po yan nangyayari at alam po ng lahat ng local government units yan. Pangatlo, meron pong COVID ng 2019 to 2022. Sinama po nyo doon. Hindi ho ba ang COVID is a contingency? Oo. Okay? Hindi na plano, hindi alam. So, saan dudukot ang punong leader? Dapat sa confidential source. Hindi ba sa yan. confidential? Kasi nga hindi na... So, itong And it was a mga... public emergency. It was a public emergency declared By the national government. So, again, nakakalungkot na pati ang Davao tinitingnan. Siguro ho, ang dapat yung tingnan, hindi ho yung actual, pero tingnan nyo yung percentage investment in peace and order. Correct, yung return. Ano ang return in terms of economic development? Agree. May paabol si Franco. Napakaganda ng talakayan natin. Brother Franco, take it away. Napakagandang talakay niyo, ma'am. Pero I want to also stress, ma'am, like what I see here, mama, sa ginagawa, they're focusing on the intelligence and confidential funds. Because I think one of the thing here, ma'am, is it's too complex for the masses to understand right away the intelligence as to why the CPP and PNDF, particularly this Makabayan bloc, use this as a very clear propaganda. Doon sila nagsakay. Easy propaganda. Sinakyan, Frank. Because not every Filipino, though every Filipino are intellectual, of course, but like digesting how important or the core understanding of the intelligence, they don't have it. But what the senator and some of the congressmen were trying to state that this, like how they spend it in like for 11 days, without the Filipino, of course, understanding right away how it was spent. Diba? So what can you say about that, ma'am? Like especially including every Filipino, because we have seen like how the propaganda works in social media. Alam mo, Franco, Kasi tama Ma'am yan Malu, eh. before you answer, yung punto ni Brother Franco, Gastalora daw. ang gusto nilang i-attribute kay Vice President Sara Duterte, abusado sa pondo. Yes. At may bahid ng pangungurakot, kaya hindi nila dinidivulge ang Insinuations confidential fund. May insinuation na ganun, kaya nga propaganda demolition job. How do you look at that angle ng atake sa propaganda na binabanggit ni Brother Franco na nasasakyan at nagagamit para i-agitate ang tao laban kay Vice President Sara Duterte? Unang-una, Franco, tama yung sinabi mo. Ako, 15 years ako sa Kongreso at sa Senado. Bago ko naintindihan ang budget process. Yes. Parati akong mali ng mali. Kasi yung special provisions. Yes. Hindi tinitingnan ang special provisions. Ng At ang budget. special provisions, nandun ho yun sa dulo ng pahina. Yun po ay may force and effect of law. So pwede mong amendahan ang isang bagay na hindi mo directly inelegislate. But because of the special provisions nandun. Pangalawa, yung sinabi mo na confidential and intelligence fund, siguro maihahambing ko yun sa misis. Nagipit sa pera, itatago ang 100 para kung may kailangan, may dudukutin. Okay? Confidential, hindi alam. Kaya nga po, pondo confidential at dinugtungan ng intelligence. So, dahil doon sa intelligence operation mo, may kailangan kang kunin pondo, doon yun sa confidential. Okay.
hindi madaling intindihin ng mga Pilipino dahil ikinakabit sa transparency and Yes. accountability. Na hindi dapat nagbabanggaan. Oo, Kasi no? hindi naman totoo na walang transparency. Mayroong Merong guidelines of guidelines. evaluation pero hindi ka pareho. Oo. Yun. Katulad nga ng sinabi ni Ka Eric, no? Yung guidelines, may kopya ho ng quarterly report. Lahat ng gumagamit ng CIF may required under that guideline Correct. na isubmit ang quarterly report kay Speaker, kay Senate President, Saka kay sa COA. Presidente. At, no, not even the President, and the Senate Committee on the House Committee on On Appropriation Finance. and the Senate Finance Committee. So may kopya sila. Aba, hindi sila mag-release. Kaya hindi nare-release ni Speaker kasi confidential. Because it bounds into national security. Correct. Okay. Now, ang challenge ko, Franco, ako naman ilang beses nang nag-challenge sa ilang interview. Buksan ho natin ang CIF. ng lahat. Buksan natin ang CIF ng Speaker, ng Senate President, ng Chief Justice, ng Presidente. At tingnan natin kung saan ang utility. Bakit kay Sara Duterte lang? Sabi nyo, ilabas? O ba hindi nyo tanungin dun sa mga leader? Kaya hindi nila mailabas kasi confidential. Okay? Ngayon, kung ang pupuntuhan nyo lang, Very kasi good point. sinisingle Yeah. Sinisingle ang Vice President. Kung yan lamang ang pupuntuhan nyo, wala akong kaso. Mag-file kayo ng kaso. And until now, Mamalo, Na wala silang ebidensya. Corruption, Malversation. use of fund, malversation, misfeasance, malfeasance, kung anong kaso. Maganda yung sinabi ni Franco kasi ang sinasabi dun sa Confidential and Intelligence Fund, ba't ang bilis? Ba't ang bilis? Ang request, so alam mo ho niya, di ba may kumuha ng request ni Vice President at kinalat? O doon, ang question ko, seriously, You're talking about Yes. the 125 million. Yes. yung request kay DBM, Oo nga, na sinabi na ng Chief In- na Justice natin. 405. Okay. Oo. Iba Di pa ba yung- kinalat yun? Kinalat yun. Oo. Nakita ko yun. Tapos, humingi si Congressman Lagman ng SARO. Binigyan siya ng SARO. SARO. Meron. Di ba ang sabi niya, May SARO pala. contingency talaga ang pinanggalingan. So, hindi niya sinasabi na ang dapat mong sisihin si DBM, ba't ka nag-release? Di ba? Tama. Ngayon, kung ako, si Vice President, rinilisan siya ng request niya. Ano bang gagawin niya? Bastos. August ang sulat, November lumabas ang SARO, December, end of the year. Kailangan. Di ba? Kailangan Expense mo dapat. gamitin yun or else it will revert to the National Treasury. Correct. Yeah. Pangit naman ang isang vice presidenteng humingi ng pondo sa Pangulo na uupo lang siya sa pansitan at pababayaan niya yung mag-melt at mabalik sa Treasury. Correct. So anong ginawa niya? In 11 days, mahirap? Hindi ho. Tingnan niyo ho yung PAP, yung Program Activities Activities and Plan. plans. Kasi ma'am, parang lumalabas dito as if the senator and this congressman that we're talking about is not privy about the technicalities of confidential intelligence fund, especially its contingent fund. Hindi Narinig nga lumalabas po eh. Oo, yun ang lumalabas. Yun ang pinapalabas nila. Hindi nila alam kasi na... Pinaliwanagan sila Mamalo Oo. ng former Chief Justice who happens to be the Executive Secretary of the President na there is a valid jurisprudence of the Supreme Court na allowed ang Presidente mag-download within the executive branch niya, including the Vice President's Office, ng mga pondo na nanggagaling sa kanyang confidential fund or contingent fund. At hindi yon questionable on law. Yeah. Ngayon, dahil na ipaliwanag ito, Brother Franco, Miss Ina, tinira nila yung utilization of number of days. Oh, yan, Na may maganda yan. malisyosong Maganda yan. component. Balik tayo sa utilization. Ano ho ba ang sabi ni Secretary Pangandaman? Nag-issue siya ng sulat to all agencies. Third quarter na. Hindi nyo pa na-utilize ang pondo nyo. So, yung sinasabi ko kay Ina kanina, bakit hindi mo nararamdaman ng Pangulo? Kasi yung budget hindi bumababa. Yes. Yun naman So yun. kung ang pondo ay 60% nasa national pa lang, Mag-December na. paano mo mararamdaman ang serbisyo ng gobyerno? Ma'am, ibig sabihin nito, hindi po ba dapat ikatuwa natin kapag ang gobyerno gumagastos para sa mga proyekto? Yan, maganda yan, Ina. No? As a public administration student, no? Parating sinasabi, mag-savings. Savings ang pinakamaganda. Hindi po. Pinondohan kayo. Meron po kayong na-earmark, na-allocate, Allocate. na-appropriate. Aba, hindi nyo gastusin. Opo. So, babalik tayo dun sa
tayo ba'y babalik sa zero-sum budgeting? Meaning, pag hindi mo naubos, ay, aalsin kita. Kaya nga ho, ganun ang nangyayari. Proof doon sa DBCC, Department of Budget Coordinating Council. Nagmi-meet po yan tuwing April, budget call. Budget call. Tinitingnan nila, ano bang nagamit mo? Paano mo nagamit? Ay, sus Ginoo, third quarter, meron ka pang 60%? Pangit po yung ganun. di ba? Hindi mo kailangan ng budget, kakat kita. Kaya nga po parate sa budget, ang sinasabi, ay ito po ang hiningi namin, hindi po yan ang binigay. Bakit? Kasi hindi na-utilize. Ang tawag doon, budget utilization ranking or rate. Yung rating mo mababa. Oo, mababa. Ma'am, babalikan natin yan sapagkat bubuelo tayo, may 3 news related to that. Napakaganda ng talakayan natin, Brother Franco. Yes, Mga Eric. kababayan, nililinaw po ni Professor Malotikia Yes. na ang usapin dito ay hindi lamang confidential fund and intelligence fund. Usapin po ito ng pagpapasiguro na matatag at may seguridad Correct. ang Estado, pamahalaan at buong Republika ng Pilipinas na hinayaan nating sabutahihin ng tatlong tres sabotahiros. Yeah. Ng CPP, yung kanilang tinatawag na kamatayan party list, at parang walang magawa ang ibang kongresista.